At ang unang-unang po natin na pag-uusapan tungkol po sa ito pong guni-guni, mundo ng guni-guni ni Vice President Sara Duterte. At doon po doon po sa mga sumusubaybay sa ilang araw na ingay ng Vice Presidente natin ito pong Teachers Party List na pinangungunahan po ni Representative Antonio Tinio nag-react po at sinabi po niya, ang description po niya sa ating Vice Presidente ngayon nabubuhay sa sariling mundo ng guni-guni. In English, living in the world of her own imagination. Oo. Ano po yung word na yon? Mabenta po yung word ngayon na imagination. At mamaya-maya po tatalakayin din na po natin kung bakit na medyo yung mga supporters po ng mga Duterte or identified ninyo ng mga supporters ng mga Duterte sa larangan ng politiko or sa larangan sa labas ng show business bentang-benta sa kanila po ngayon ang salitang imagination. So yun nga po ito hindi ang hirap kasi po sa mga nakapanood nung interview po ni Vice President Sara Duterte sa SMNI. Nung kamakailan lang ini-interview siya ng sarili ng mga mga identified din na social media influencers. Sumakit po yung ulo ko. Sumakit po yung ulo ko sa kanyang pinagsasasabi. At mahaba po yung interview na yon. So, yung minarapat ng iba kong mga kilala na i-segment yung kanyang mga tinalakay na mga topics, mga sagot niya sa mga tanong sa kanya na alam po natin naman ay scripted. Pero sometimes, kahit na script, nakikita po ninyo yung ni Sara Duterte, yung sagot, the way po sumasagot, yung Vice Presidente natin, sa klase ng way, para siyang lumilipad po yung isip, kung napapansin ninyo. At isa na po ang nakakapansin itong mga teachers na parang umalma sila nung si Sara Duterte nagkwento-kwento about transparency. Na alam po natin na yung word na yon kasama po yon sa kina-allergican ni Sara Duterte na word na accountability. Allergic po ang Vice Presidente ngayon ng Pilipinas sa mga words na accountability at iyang transparency. Natatawa tayo kahit alam naman hindi po tayo makabayan black. Hindi ko po to gusto si Tinio. Si Representative Tinio sa totoo lang hindi ko po yan gusto. Pero yung pagsasabi niya in a way na sandali lang Madam Vice President, huwag kang magsabi-sabi or magsabi-sabi ng transparency or magdemanda ng transparency sa ibang tao, sa ibang ahensya ng gobyerno, kung siya mismo, kung si Vice President Sara Duterte allergic sa salitang yan. Wala po, yung iba po ang salita sa gawa. Kahit ka na magsalita na, let's say, si Sara Duterte nagyayabang na siya po ay transparent. Diba? Narinig natin, transparent siya, ganito, ganyan. Pero yung ginagawa niya po, lihis pa sa pagiging transparent. Lihis po. Ayaw ni Sara Duterte isailalim ang kanyang sarili sa due process. Ayaw po ni Sara Duterte isailalim ang kanyang sarili sa oversight functions ng House of Representatives para sa tanungin lang siya kung saan po niya dinala yung kanyang mga confidential funds. Yun. Matagal na to, long-standing na po ito Kung napaliwanag lang po ng maayos at maliwanag kung saan niya dinala yung
unang confidential funds niya, yung 125 million noong December 2022 na nalaman noong December 2023 na kanya palang ginasto in 11 days during the holiday season noong December 2022, kung sana lang man napaliwanag niya yon noon pa, wala sana tayo ngayon na hindi sana tayo nagkikwento na ngayon, hindi siguro mas malamang hindi magrereklamo ang ACT Teachers Party List sa kung saan man napunta yung 125 million. At saka sa kabuuan is 612 million na confidential funds na nilaan sa OBP at sa DepEd noong mga panahong yon, 2022 at 2023 hanggang umabot yata ng 2024 na hindi na siya binigyan. So, yun nga, natatawa tayo kasi ang si Presidente nagde-demand na maging transparent ang ibang mga ahensya ng gobyerno, pero siya hindi pa rin siya ayaw niya humarap. Sinasabihan niya kahit pa naman noon nung pinakauna pang impeachment complaint na sabi niya gusto niya ng bloodbath, pero ang lumabas nagpalaban siya sa Korte Suprema. Sabi niya, haharapin niya ang mga aligasyon laban sa kanya sa tamang forum. At meron na yung tamang forum sana nung impeachment trial doon sa Senado. Ready na po sila last year. Hindi naman kasi nagpalaban siya, nagpumitisyon siya sa Korte Suprema at naghanap ng teknikalidad para hindi niya harapin yung kanyang dapat sanang hinaharap na pagtatanong ng taong bayan kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Kahit man ito ay nasa ilalim ng paggagastos ng confidential funds. Hindi po yon sapat na rason na hindi na lang ipapaalam sa mga taong bayan kung saan napunta yung buwis ng bayan, yung mga buwis ng bayan na ginagamit ng gobyerno dahil lang confidential. Nagtatago sila sa salitang confidential. At yung ganun nga, parang hindi niya mapapansin. Nagtatago sila, yung kampo ni Sara Duterte, nagtatago sa mga salita, confidential. Nagtago siya sa one-year bar rule. Kaya hindi po natuloy ang impeachment noong yung una, last year. Allergic si Sara Duterte sa salitang accountability. Ayaw niya harapin. Magaling lang siya magsabi na haharapin niya, sasabihin niya, i-explain niya. Allergic din siya sa transparency na word. Madami siya sinasabi at yun nga, yung pinaka-last po niya na interview na kinonduct ng SMNI, sumakit po yung ulo ko, sa totoo lang. Kasi tinatanong siya, pero hindi niya po talaga sinasagot yung tanong. Madami siyang, kung napanood niyo po, example, kung yes or no question lang po ha, ang answer mo sa tanong ay yes or no. Sa kanya hindi. Meron siyang intro, middle, at saka outro, word salad. Nag-word salad po si Sara Duterte tapos sumisiwil siya to the point na you will realize na pag natapos na siya sa outro niya, na supposedly ina-answer niya yung question, na you will realize after a few seconds na hindi niya sinagot yung tanong. Hindi niya sinagot yung tanong at makikita po ninyo sa kanyang facial expressions at sa kanyang eye movements na may something. meron po siyang something. At hindi ko alam kung bakit hindi po nakikita ng kanyang mga supporters yung may something siya, may something sa kanyang pananalita
the way na nagpa-function ang kanyang utak, paano niya pinoproseso sa kanyang pag-iisip, ang kanyang sinasabi, lumalabas sa kanyang bibig. Kung talagang pagpapakinggan nyo, akala nyo, pag pinapakinggan nyo siya, magsasalita si Sara Duterte, akala nyo marunong. Diba? Pero sa totoo lang, kung i-digest niyo yung kanyang sinasabi na, wala po kayong matututunan. Hindi niya, walang sustansya. So, yun nga po, kahit man tayo hindi makabayan black, pero hindi lang po tayo, it seems na hindi lang po tayo ng mga supporters ni PBBM, ang mga loyalista, hindi lang tayo ang nakakapansin sa mga something ni Sara Duterte. Pati yung mga pinklawan, dilawan, yung mga sabihin na natin leftista, left-leaning groups, napapansin nila yung napapansin natin. Ang hindi lang po nakakapansin yung mga supporters nila. Kasi possibility po na yun nga po, kung membro po kayo ng kulto, yung mindset ninyo, yun, pare-parehas halos. Ganun. So, yun na nga po, para ito, last na to sa topic na to. Kakulango.
hanapin